And his opponent across the ring, the defending world champion, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with gold trim, hailing from Ormoc City, Leyte in the Philippines. Here is the three-weight division world champion, introducing John Riel Casimero. Please welcome tonight's battle-ready challenger, the hard-hitting and dangerous Luis Pantera. Brother, eto na ang isa sa pinakamabigat na laban para sa WBA Gold Super Bantamweight Belt. Casimero versus Nery. Isang matinding rivalry match-up ng Pilipinas kontra Mexico. Dahil ito pa lang si Casimero ay matagal nang gigil na makabangga si Luis Pantera Nery ng Mexico na tila pumapangalawa sa the most wanted fighter sa listahan ni Cuadro Walas. Ito rin ang sumalo sa gigil at atensyon ni Casimero matapos lumabo ang tsansa nitong makabangga noon si Naoya the Monster Inoue. Magmula noon, mainit na ang dugo ng dalawa dahil patuloy din ang pag-aangas ni Luis Nery na tinawag pang ordinaryong kahoy lang sa gubat na napakadali lang sibakin para ipanggatong sa apoy. Sabi niya hindi daw niya ako tinatakutan kasi isang puno lang daw ako na kayang sibakin. At ayon pa sa mga pahayag ni Casimero, ay nawawalan siya ng gana kapag puro mahihina ang itinatapat sa kanya. Pero pagdating sa usapin ng bakbakang kontra Luis Pantera Nery, ay ibang usapan daw ito pagdating sa kanya. Bakit? Dahil bukod sa personal ang tirada nito sa pagkatao ni Casimero. Sino ang gusto mong unahin sa listahan mo, ha? Gusto ko muna si Luis Nery para magiging 4 division tayo. Ang mananalo dito ay mas lalapit sa tsansang makakalaban ang may hawak ng WBA World Title. At yun, ang kung sino mang magwawagi sa undisputed match-up ni Inoue versus Nakatani. Ibig sabihin, malaki ang tsansang makabangga ni Casimero si Inoue o Nakatani. Kaya't ang tanong ng marami ay sino nga ba ang tunay na delikado oras na magpang-abot na? Si Casimero versus Nery. Tara, at magkasama nating pag-usapan at i-analyze kung sino ang matitirang matikas sa bakbakang ito patungo sa undisputed belt ng 122 pounds. Ito na, ang Casimero versus Nery para sa bakbakang WBA Gold Super Bantamweight Fight Analysis. So ito ang ating tale of the tape ng Casimero versus Luis Pantera Nery at talakayin na natin. Itong una sa listahan natin, ang pinaka-latest fight ni Casimero kung saan nakalaban niya itong si Tom Mizokoshi. So sa ngayon, pag-uusapan natin ano yung tatlong uri ng Casimero na posibleng lumabas kapag nakalaban niya na si Luis Pantera Nery. So sa mapagpalang araw sa iyo, kamusta ka brother? Kung naandyan ka, pumindot ka ng like button brother ha. At para mabati kita, ma-shoutout kita, mag-comment ka dyan brother. Kung ano yung predictions mo sa fight, basahin natin yan. And then para mabati din kita, taga saan ka, mag-comment ka dyan. So ito yung una natin tinatalakay brother, no? Na unang posibilidad na lumabas na Casimero. Itong ating fight analysis na tinatawag nating control plus no mercy na uri ng Casimero. So tawagin natin siyang no mercy control type tactics na Casimero move. So sa early rounds, i-observe natin to ha. Paano ba mananalo ang isang Casimero kontra Luis Nery na mas bata? So tatandaan natin, mas bata si Luis Nery, 31, 32 years old. Casimero malapit na mag 40 years old. 3 years, 2 years na lang, no? 40 years old na. Pero still, brother, naroon pa rin yung lakas ni John Riel Casimero. So, ibig sabihin, mako-considered natin si John Riel Casimero as a gifted power puncher, no? Pero kahit nasabihin nating power puncher si Casimero, kapag ka sa laban wala kang control, delikado ka, no? Pero dito brother, napapansin natin yung laro ni John Riel Casimero. Yan no, medyo nagiging maingat pa rin siya no.
bumabato siya ng mga power punches, jab, ano. Ito ang nagustuhan ko kay Casimero ngayon, no? Ano. Kumbaga, hindi siya parang barabarang suntok, no? Na tumatapo ng marami. Ngayon, isa lang. Pag tinamaan ng solid, tsaka siya bibitaw ng marami. And obvious na obvious dito, brother, no? Nasasaktan niya yung kanyang opponent. So, hindi ko alam, brother, kung aabot ka sa dulo ng video. Kasi ito, fight analysis to. Maayos yung ating usapan dito tungkol sa boxing. Para to sa mga healthy conversation, no? Sa mga nakaabang kay Casimero na mga nagtatanong, ano ba yung mailalamang ni Casimero kay Nery? Sino ba ang delikado dyan? So ito, kaya natin hinihimay, no? So next one, round number 2. So round number 1 kanina, brother, pinapaltik-paltik lang ni Casimero, sinisikap bigyan-bigyan para mapaatras. Still, ganun pa rin, no? Bagamat aggressive si Casimero dito, hindi siya sobrang barabara. Ano? Alam niya pa rin kung paano magbabackpedal habang bumabato ng mga wild punches. So yung ganyang uri ng taktika, tingin ko malaki rin yung tsansa nito na maging lamang o llamado kontra Luis Nery. Yan, sinusukat-sukat niya, hindi nagmamadali, no? At bumabato ng mga wild punches. Maraming mga nandadown ngayon kay Janrel Casimero, no? Dahil nga natalo siya previously kay Kameda na tinalo lang ni Luis Pantera Nery. Pero ang huhusgahan natin ngayon, ano ba yung latest performance ni Janrel Casimero? Actually, pag tinignan mo si Janrel Casimero, kala mo basic lang, no? Boring, ano, tulad niya, no? Hindi mo gugustuhin panoorin in terms of entertainment. Pero pag tumama ng malakas yung kanyang punches dito, doon nag-iiba yung kumbaga tinatawag nating changes of cards, no? Nababalasa ni Casimero yung laban. So dito medyo palaban pa yung Hapon, no? At may similarity sila ni Luis Pantera Nery. Yung Hapon, brother, dito medyo flat-footed. Si Luis Pantera Nery, brother, although may footwork, pero sometimes nagiging ganito siya. Pagka nagiging counter puncher siya, medyo ganyan yung galaw, no? Bagay na delikado yun kay Luis Nery. Kaya nga Nery tong fight na to, brother, para at least malaman natin may mga nakaabang pa ba kay Casimero. Kasi marami dyan, brother, tinalikuran na si Casimero, hinihintay na lang matalo. Pero tayo as a boxing fan at taga-subaybay simulat sa pool, tsatsagain natin yung bawat fight na nilalabas kay Casimero, kay Pacquiao, Donaire, Magsayo, di ba? Enjoy natin yung boxing, huwag tayo magpaka-toxic. Masarap panoorin yung boxing ng healthy, no? Nang hindi hinahaluan ng mga negativity. Sarap kaya manood ng boxing. I-observe lang natin, brother, yung laro dito ni Janrel. Ayan. Bakit hindi yun yung isa sa mga pwedeng maging weakness ni Janrel, no? Pagka siya nahirita ng counter. Pero ang kagandahan kay Janrel dito, brother, meron, dugo na yung ilong. Yun ang problema. Kahit sabihin natin medyo mas mabagal si Casimero kaysa kay Nery, mas solid sumuntok si Janrel Casimero at di hamak na mas matigas yung chin ni Casimero. Yun ang nagiging bentahe ni Janrel, yung kanyang power. Marami nagsasabi si Nery daw knockout artist, mas malaki yung percentage ng knockout. Pero si Casimero kasi, brother, tingnan nyo yung laro, very unpredictable, no? Paiba-iba ng maskara, and iba na naman yung tactics niya round number 3. Kita nyo, brother, pag si Casimero tumama ng solid, nag-iiba yung sinasabi natin kanina, di ba? Pag pinanood mo, parang boring. Pero pag nasaktan niya na yung kalaban niya, nakaamoy na ng dugo. Wala na, brother.
magkakainin ka na ni Casimero ng buo. So ang kagandahan lang dito na napansin ko na uri ng Casimero, pasensyoso pa. Putok na yung ilong, mukha ng kalaban. Pero tignan nyo, sino yung aggressive? Di ba? Baliktad, no? Pansin nyo? Hindi lahat mapapansin nyo na sa galaw ni Casimero. Ayan, no? Kanina si Casimero umaatake, di ba? Ngayon, iba na. Yan yung napapansin natin sa fight analysis natin. Isang bagay lang na dapat mag-ingat si General Casimero, yung counter punch ni Nery. Dahil si Luis Nery po, brother, napabagsak ho yan si Inoue, no? Pero tingin ko naman may flexibility si Casimero, tsaka tigas ng panga. Kung ako tatanungin nyo sino ang pinakamatigas na panga sa tatlo, Casimero, Inoue, tsaka Nery, ako, Casimero ako. Sang-ayon ba kayo sa akin, brother? Pares ba tayo ng hinala? O balik tayo sa fight. Dito, ang ginagawa ni Casimero, control. Kaya nga ang tema natin dito, no mercy plus control type of Casimero. Ganong version ang pinapanood natin, no? Pag si Casimero pala lumaban ng may control, mas kontrolado, kumbaga mas mas nailalabas niya yung kanyang kapasidad, no? Tulad niya, no? Kita nyo, brother? Dahil hindi nagmamadali dito si Casimero, slowly but surely, aggressive yung hapon. Si Casimero chill lang. Bagay na magandang panlaban kay Luis Pantera Nery. Hindi lahat mag-e-enjoy sa usapang ito. Yung iba maboboring, yung iba maiinis. Pero yung ating usapan, tuloy-tuloy, brother. Dahil nakaabang tayo sa fight, Kaya na, brother. Dito naman, natapos na yung round na yun, brother. Proceed tayo. Round number 4 tayo. So, tingnan nyo, ito yung pinakakakaiba kay Casimero dito. Malaki yung improvement ni Casimero, brother. Tactical wise, malaki improvement niya. Improvement, walang problema kay Casimero. Meron at meron. Ang problema lang yung kanyang resistensya at control. Sangayon ba kayo sa akin, brother? Magaling na boksingero si Casimero. Pero pag na-overhype, tapos nawala sa control, nasisira ang diskarte. Pero pag nakafocus si Casimero sa fight, di ba? Kita nyo. Dapat, kanina pa niya to hinabol yung knockout Pero hindi, brother. Slowly but surely siya dito. Di ba? Pagka nakakalamang si Janriel, relax muna, chill muna. Diba? Ayan, tumatama kasi yung suntok Isang bagay lang na kinakatakot natin kontra Luis Nery, yung puntos. Dahil si Luis Nery di hamak na mas real talk mas magaling sa puntos kaysa kay Janriel. Pero in terms of sharpshooting ability, yung galing ng boksingero tumapos ng laban in a skillful way ng pakikipaglaban, Janriel Casimero yun di ba? So ito yung number 1 pa lang natin to fight analysis. Bakit ito yung sinalang natin na basis? Kasi ito yung pinaka-latest fight ni Casimero di ba? Hindi tayo pwedeng mag-base lang sa mga previous fight ni Casimero na matagal nang nangyari. Ang titignan natin ngayon based sa fight analysis, ano yung Casimerong latest? Diba? Kaya nga may fight analysis tayo dito. Hindi porket malakas si Casimero dati na lulupit ng mga ginawa niya, dukmay ka, ganun pa rin siya ngayon. Ganun pa rin tactics ang pinapairal niya. Diba? Nagbabago ang boksingero based sa kanyang mga experience. Agree ba kayo doon, brother? At salamat kung nasasakyan mo yung ating usapan ngayon dito, yung commentary podcast natin, no? Hindi ito para sa lahat. Para to sa mga mayroong conversation type na tao, no? Yung kung kaya mo makipag-communicate, makakaano ka dito, brother, makaka-relate ka dito. Kasi ang hinahanap natin ditong sustansya, grabe, tumama ng solid. Tingnan nyo yung laro ni Casimero na fight mentality. Yung isa rin yun sa mga fight tactics, pumapasok na tayo sa tema ng
no mercy type na Casimero. Kanina control, ngayon no mercy type na. Ayan oh. Lumalaban ng orthodox, southpaw. Yan oh, kita nyo brother. Eto na, round number 5 tayo. Malapit na to brother ha. Huwag kang malilingat. Kasi sa dulo ng video na to, malalaman natin kung ano ba yung pinaka the best na fight tactics na gagamitin ni Casimero kontra Luis Neri. Kasi, uy! Anong nangyari doon? Nadulas lang. Okay, tuloy ang laban. Kitang-kita nyo sa kalaban kung paano ma-intimidate sa kay Casimero. Ayan o. So, balik ulit sa control type si Casimero. Naniniwala ba kayo sa akin kay brother, pagka si Casimero mas kalmado sa fight, mas winnable siya. Pero the more na hinahanap niya yung knockout, mas delikado siya. Pabor ba kayo doon, brother? Kasi ako yun yung na-analyze ko kay Casimero. The more na mas boring, mas yan na brother. From control, patience to no mercy type. So ganyan tinapos ni Casimero, pinahina yung fight mentality ng kalaban, may control. Then tsaka nilabas yung suntok panapos. Ulitin natin ha. So control, medyo control muna ni Casimero, tapos bumitaw ng no mercy punches. Kita nyo, from tahimik, biglang nagbago ng maskara. Grabe yung wala na to brother. Ganyan ka brutal si Casimero. Yan yung unang type na hinahanap natin. No mercy plus control type na Casimero. Winnable ho yan. Dumako tayo sa next one. Casimero versus Tete, the chess match analytical sharpshooter. Yan yung mga sharpshooter punches ni Casimero na kinakailangan lumabas kontra Luis Pantera Neri. So dito, grabe to brother. One of the best Casimero to na napanood ko sa kanyang buong karir talaga. Ayan after ng tahimik na gabi brother, biglang brutal na Casimero yung lumabas eh. Halos di na maawat si Casimero dito. Wild na kung wild. Isipin nyo, knockout artist ho yung kanyang kalaban dito. Fastest knockout sa buong history ng boxing, no? Tingnan nyo kung paano sinakmal ni Casimero in early. Ayan brother, ito observe natin para lang maalala ng iba kung sino si Casimero. Maraming nang mamalit kay Casimero ngayon. Para lang makita nyo brother, ano ba yung uri ng Casimero na nag-exist, no, sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito yung mga panahong ito, hindi pa siya kinamumuhian ng iba eh. Konti pa basher ni Casimero nito eh, no? Wala pa siyang mga kasamang toxic eh. Ito yung literal na angas ng Pinas pa lang, di ba? Cuadro alas. Wala pa masyadong social media ng mga panahong ito. At gustong-gusto ko si Casimero ng mga panahong to brother. Sobrang utak. Ito pinaghalo yung footwork. May footwork si Casimero dito. May flexibility. At ang pinaka hinahanap natin dito sa fight na to na pwede niyang gamitin kay Luis Neri, yung chess match analytical sharpshooter punches. No, ang tanong lang, bago ba nangyari yun? Bago ba nahanap ni Casimero yung sharpshooting punches na yun, ano muna yung pinairal niya sa buong round? To first round to eh. Diba? Lamang na lamang yung kalaban niya. Southpaw. Yun ang kagandahan brother. Southpaw yung kalaban niya rito. Dahil yan po si Luis Pantera Neri brother, ang kanyang stand po Southpaw. Saktong-sakto, no? At in terms of tail of the tape, di hamak na mas lamang itong si Zolani Tete kontra kay Luis Pantera Neri. Dahil ang haba ng galamay ni Zolani Tete. Tingnan niyo ginagawa lang ni Casimero. No? Iniikot-ikutan, ina-analyze, dumidepensa ng maganda. Yan Kita nyo, brother, dito malaki yung kumpiyansa ni Casimero na kaya ko pabagsakin to.
Kasi ito lang yung logic dyan eh. Kung maglalaban kayo sa 12 rounds, imposibleng hindi mo mahanapan yan ng depensang mahina, no? Lalo yung ginagawa ni Casimero dito, brother. O yan, ganda nun. Yung flexibility ni John Riel. Actually, analytical wise, talagang maganda yung tactics dito ni Casimero. Pero ang problema lang, ang timbang na paglalabanan nila is 122 pounds. Medyo nahihirapan o nacha-challenge si Casimero sa timbang na yan. Dito, mas magaan-gaan pa si Casimero kasi 118 pounds to eh. No? Ngayon, brother, tatanungin kita. Ano yung tactics na mas gusto mo kontra Luis Pantera Nery na lumabas kay Casimero? Yung kanina ba na tumapos kay Mizukoshi, yung latest? O yung ganitong uri na analytical sharpshooting punches? Dito kasi brother, matipid siya sa energy dito eh, no? Yung laro ni Casimero, tipid sa stamina. Ang gumagana sa utak ni Casimero dito, 'di ba? Yung utak lang, footwork. Tsaka pag mas defensive ka, brother, mas mas pangmatagalan yung laro mo eh. At ang galing ni John Riel dito kasi in the short period of time, napalabas niya yung laro ni Zolani Tetey. Lahat ng laro ni Zolani Tetey na per round, no? Round 1, round 2, round 3. Lumabas talaga yung laro niya. Kasi inaasar-asar niya eh. Yung laro ni Casimero dito, pan-trigger eh. Kumbaga patience nung kalaban, natatansya niya. Wala nang pasensya yung kalaban ko. Diba, ganon. Kita nyo? Halos lahat ng fight ni Casimero dito na pinakita, ang ginagawa lang ni Zolani Tetey, umatake ng umatake, mag-abang ng power punches. Si Casimero naman, ikot lang, inaaral lang. Brother. Hindi ko alam kung lahat na boring na sa fight pero ang ganda na kasi, brother, tingnan yung laro oh. Shoulder roll, 'di ba? Naka-shoulder roll pa si Casimero. Ready to go. Kaya maganda, brother, mag-comment ka dyan. Ano yung gusto mong Casimero type? Yung tumalo ba kay Mizukoshi na latest? O yung tumalo kay Zolani Tetey? Sinusukat na ni Casimero eh. Alam nyo, na-interview ko si John Riel Casimero. Isa sa mga na-interview ko, brother, na pinakamatalinong boksingero. Para sa akin siguro pasok to si Casimero sa top number 3. Top 3. No? Kasi si John Riel, nung kinausap ko, sa boxing hindi pwedeng lakas lang. Sa kanya nang galing yun Hindi pwedeng puro puro power punches, no? Kailangan tactical ka, may technique ka. Ang problema lang, parang nawala si Casimero sa kanyang sarili nung nilabanan niya si Kameda. Kaya sabi ko, brother, wag nating i-overhype si Casimero. Mas maganda underdog siya. 'Di ba? Na headbutt si Casimero, pero hindi tumama 'yon, brother. Ganyan siya kagaling. Kita nyo? Ganun kartinde si Casimero. Tatama pa lang yung peligro, naiiwasan niya na. Ito tayo, brother, round number 3. Ang suntok panapos ni John Riel. At yan nga yung tinatawag nating chess match analytical sharpshooter punches. Yan Dito medyo aggressive na ng konti si Casimero. Tinatry niya ng ikasa yung kanyang kanan dito. Ayan. Iniikutan na, no? Ayan, no? Tinitrigger na, brother. Implementation na si Casimero. Kasi alam niya na yung laro eh. Kabisado niya na eh. Sobrang talino ni Casimero, brother, pag nakafocus siya. Huwag lang magiging distracted, no? Distraction sa knockout, di pwedeng puro ganon. Di baling ang mindset niya talo na sa puntos, no?
Kasi delikado naman talaga tayo sa puntos sa Japan eh. Or sa ibang lugar eh. Di ba? Total, kung talo lang naman tayo sa puntos, maganda, i-knockout niya na yung kalaban. Pero sa paanong way? Ito, one of the best. Ayan o. Ayan na, brother. Pak! Tumama ng 2 ulit. Double right hand ang tumama kay Zolani Tete. Hilong-hilo, brother. Parang bulating nilagyan ng asin eh. Napasayaw yung kanyang hita doon, brother. Spaghetti legs kung tawagin. Ayan o. Biglang nagbago si Casimero. From analytical. Kita niyo yung pattern kanina. May similarities ng konti pag tumatama si Casimero ng solid eh. At yan yung dapat na ilabas ni Casimero pagka nagrogi na yung kalaban. Tulad niya no. Nung nasaktan ni Janrel Casimero, tsaka lang lumabas yung kanyang no mercy type o wild power puncher na uri ng boksingero. Sa ngayon ba kayo doon, brother? Dapat tamaan niya muna ng solid bago siya maging mapaghabol sa knockout. Tulad niyan, tinamaan ng solid, tsaka siya nagbago ng maskara. So anong nangyayari? Naninibago yung kalaban. Ang lala nito, brother. Yan yung pangalawa natin, brother. Pumunta tayo sa last part. Di ko alam kung nandiyan ka pa, mag-comment ka. Eto na, last part tayo, brother. Ayan ang tindi nun, brother. Tumama ng solid. Punta tayo sa pinaka-last part, yung pinaka-importante sa lahat. Yung ating top number 1 fight analysis na tinatawag nating experimental pressure slugfest ni Casimero. Kasi dito, brother, yung habol ni Casimero, brutal knockout talaga sa kanyang kalaban, no? At ang kanyang kalaban dito, similarities kay Luis Pantera Neri, knockout artist, no? Pusong palaban talaga na Mexican warrior. Ayan no. Tsaka itong si Franco, brother, no? Meron tong counter punches na katulad kay Luis Neri na nagpabagsak kay Naoya Inoue. Ang tanong lang, paano naiwasan yun ni Casimero? No? Actually, hindi yun iniwasan ni Casimero, brother. Alam nyo ginawa ni Casimero? Kinain yung suntok. Kaya nga sinasabi natin, very ito yung fight tactics na sobrang delikado kay Luis Neri, pero delikado din kay Casimero. Bakit ko sinasabing delikado at very effective? Kasi 50-50 to, brother eh. Itong tactics niya rito. Pagka hindi niya kinaya yung suntok ni Luis Neri, delikado si Casimero, no? Pero pag kinain niya lang yung suntok, mas delikado si Luis Neri. Ayan, kita nyo, brother. Mabagal si Casimero pero dito nagiging mukha siyang mabilis dahil flexible si Casimero eh. Ayan no. Malapit na tayo matapos, brother. So dahil tatalakay na natin to, yung tatlo nating Casimero key to win para manalo kay Luis Neri. Una natin tinalakay yung no mercy control, no? Yung nangyari kay Mizokoshi. Pangalawa yung kay Zolani Tete na chess match analytical sharpshooting punches. At ito yung top number 1 natin, experimental pressure slugfest. Tingin mo, brother, saan ka dun sa tatlong yun? No? So talakayin natin yung weakness ni Neri habang pinapanood si Casimero. Dahil si Luis Neri, isa sa mga weakness ni Luis Neri, yung kanyang body shot. Kumbaga pag tumatama yung mga body shot kay Luis Neri, nasasaktan talaga si Luis Neri ng sobra. No? Kasi may bad attitude ho yan si Luis Neri. Tamad ho mag-training si Luis Neri Tsaka may problema rin yan sa weight. Kaya nagkakaroon siya ng problema sa body shot. Ikalawa yung kanyang defense, no? Brother, bagay na bagay yun sa mga slugfest eh. 'Di ba? Pag mahina depensa mo ba, yari ka sa mga slugfest fighter na uri ng boksingero. Tapos pangatlo kay Luis Neri, brother, suspected pa yung kanyang chin. 'Di ba? Tapos moody pa siya sa mga fight. 'Di ba? So diyan papasok yung ganitong uri ng fight tactics. Yung experimental pressure slugfest.
pasok na pasok yun. Body shot, defense na mahina, tsaka suspected chin. Pag ginamitan ka ni Casimero ng slugfest, delikado ka. Lalo pag kinaya niya yung lakas ng suntok mo. Diba? Pero wag niyong mamalitin si Luis Nery, brother. Bakit? Mas bata ho si Luis Nery kaysa kay Casimero. No? At isa sa mga strength na nakikita ko, tatlong bagay na nakikita kong strength ni Luis Nery. Yung speed. May speed si Luis Nery na mas mabilis kaysa kay Casimero. Tapos meron siyang footwork and stamina. No? Pag si Luis Pantera Nery naka-survive sa first half ng fight, delikado tayo sa footwork at stamina. Yayariin tayo sa puntos. No? Pangatlo, yung kanyang volume of punches. Si Luis Nery po hindi lang po mabilis. Maraming suntok din ang kanyang pinapakawalan. No? Kaya ako sinabing yung ganitong uri ng Casimero ang bagay. No? Dahil kumbaga volume of punches, tatapatan lang yan ng ng slugfest ni Casimero, yari yan. 'Di ba? Ang problema lang din ni Casimero pag napagod. Tulad niya, no, kita nyo brother? Ganyang laban ang posibleng mangyaring lalamang si Casimero. Yung kainan ng suntok. Pag kinain ni Casimero yung suntok ni Nery, brother, lamog yan si Luis Nery. Mahina depensa niyan. Kita nyo. Dito. Pag pinanood mo yung laro, parang ang gulo lang 'di ba? Pero yung pressure ni Casimero dito, brother, iba kita nyo, eto pa napansin ko kay Casimero di ba hindi naman ganoon kalakihan yung reach ni Casimero. Pero the way siya sumuntok, buong arm, kumbaga yung buong hita niya, di ba? Tinatapon niya sa kalaban, na-extend yung kanyang range, no? Kita nyo, ayun pa, brother. Mabilis nakikita ni Casimero yung kanyang yung mga atake ng kalaban. Tumama ng ganyan ang posibleng sapitin ni Luis Nery pagka lumaban ng toe-to-toe match-up. Ang logic dyan, kaya nga nilabanan ni Kameda si Casimero ng outbox, hindi lumaban ng mano-mano, kasi alam niya delikado siya no? At alam natin si Luis Pantera Nery, emotional pa, type of fighter, no? Gusto niyan patay kung patay. So ito na, brother, malapit na magtapos. Di ko alam kung umabot ka pa sa dulo ng video na to, pero sobrang healthy conversation ito. Kung talagang fan ka ni Casimero, nakaabang kay Casimero, mag-comment ka dyan, brother. At saan ka sa tatlong yung, brother? Comment mo dyan, Number 1, number 2, number 3. Ito yung number 1 natin, brother. Yung slugfest, experimental pressure, no? Patigasan ng panga. Yan ang panlaban ni Casimero. Palakasan ng suntok, patigasan ng panga. Wala nang brother, analytical dito, no? Slugfest literal. At sa mga alam nyo kung bakit ito yung pinakabagay na laro ni Casimero. Kasi kumbaga, kung ubusan lang din ng stamina, ubusin mo na agad. Di ba? Palakasan na kayo ng suntok. At bagay lang to sa mga Mexican opponent, hindi to bagay sa mga Amerikano at Japanese. No? Slugfest, brother. Pak! Boom! Bigayin at patigasan talaga ng panga, brother. Matibay. Matibay yung suntok ni Casimero, bagamat pagod. Naubos yung stamina, pero yung power hindi nawawala. Nabawasan yung suntok, pero hindi nabawasan yung power. No? Gets nyo, brother? Experimental talaga. Lumalaban ng Southpaw Orthodox, brother. At dito mukhang talo si Casimero Ang lakas ng stamina ng kalaban niya, pero nakaabang lang si Casimero sa power. Pak! Nako. So ang tanong ko, brother, sino tingin mo ang delikado? Luis Nery o Casimero? Malapit na matapos to, brother. Ang hinahanap na lang natin, anong
pagtatapos ang gagawin dito ni Casimero. So ako, kung tatanungin nyo, ito yung pinaka-effective na laro ni Janriel Casimero. Lalo pag ang kalaban niya, Mexican opponent, no? Bagay na bagay to. Ayan, no? So, ito na, brother. Ito na last seconds. Ooh! Ooh! Uy na, Casimero. Uy! No mercy! Bak na grogi. Nako, nilibing na ni Casimero ng buhay. Pak! Pak! Boom! Tilapon, brother. Tatayo pa kaya to? Tatayo pa ba? Tumayo pa, brother. Delikado ka lalo dito. Ayan na, brother. Ayan na. Pak! Pak! Buhos lakas. Pak! Umuulan ng pow! Basag na yung ano no, brother. Wala na. Yan yung Casimerong delikado kay Nery. Comment ka dyan, brother. Maraming salamat.